plama ng ilang na-recruit sa Global Money nagkakatotoo na. Tanong sa mga may pasimuno nito, paano na kuya? Negosyong laway lang ang puhunan. Pwede mag-loan, may lifetime insurance at may benepisyo pa kapag namatayan. Nasa Global Money daw lahat ng yan. Pero ayon sa ilang miyembro at investor ng kumpanya, lahat daw ng ipinangako nila parang joke lang daw pala. Nag-start ang Global Money is August 2011. So ako, nag-member ako ng December. Until nung i-take over nila yung office, nung February 28, lahat ng member po ay hanggang ngayon walang card ng insurance. Sa isang bagong branch ng Global Money sa Taguig, napadpad ang aming grupo. Nang bisitahin namin ang kanilang tanggapan, todo bigay ang speaker sa pag-iengganyo ng mga miyembro. May lifetime insurance, komisyon sa bawat recruit at pagpapautang ng walang interes. Parehong mga pangako ang kanyang binitiwan. Naku po, totoo pala. Nakausap ng investigador ang kumpanyang Insurance of the Philippine Islands o IPI, ang insurance provider ng Global Money. Nung una, nagbigay naman daw ang Global Money na mahigit 100,000 piso bilang paunang bayad para sa insurance ng kanilang mga miyembro. So magandang simula, ang sabi nila, meron silang initial na 30,000 members. So ang kaya nilang bayaran in the meantime is 10,000 members. Pero ang checking bayad sana sa balansing mahigit 1,100,000 piso, parang bolang tumalbog. Boom! Nag-worry ako bilang Vice Presidente. Tinawagan ko ngayon si Mr. Caceres at saka yung assistant niya, si Mike. Nasabi, sir, sorry po, nagkaroon lang ng konting problema. Paki-redeposit nyo. Ayan, so nire-deposit namin sa bangko March 7, 2012. Ito yan, tinanggap ng bangko. Muling tumalbog sa pangalawang pagkakataon ng cheque nila. Not once but twice. Pati ang lifetime insurance na ipinangako ng Global Money, mukhang drawing lang din daw. There's no such thing as life insurance pagdating sa personal accident insurance. Kasi ordinarily, and standard, no, ang personal accident insurance is a renewable policy. Personal accident insurance is issued on a yearly basis. We cannot do anything because under the law, we have not received any payment. Walang insurance. There's no insurance in effect at all. Dumulog ang mga nagre-reklamo sa Securities and Exchange Commission o SEC. Dito, binusisi ang lahat ng pangalang ginagamit di umano ng kumpanya. Yung Global Unlimited Inc., na-i-check namin yan, hindi pa ho to rehistrado. Although meron silang name reservation na nag-expire nung sometime late February. Tapos meron pang isa na rin-renew naman yun sa foundation nung March naman this year. Itong Global Money Unlimited Incorporated, lumalabas sa aming records rin dito sa database namin na walang rehistradong kumpanya ganitong pangalan. Wala rin daw ibinigay na lisensya ang SEC sa Global Money para makapag-operate bilang isang lending company o kahit anong klase ng negosyo. Kaya babala ng SEC sa publiko, huwag basta kumagat sa mga ganitong kalakaran. Kung matatandaan natin, medyo malayo na yon, mga 10 years back, medyo naging laganap ang pyramiding schemes noon. Kumikita yung mga investor sa pagre-recruit. I-invest sila ng pera. In turn, yung mga in-invest nila na pera, may i-recruit sila na mag-i-invest din ng pera. Yung mga re-recruit nila ang kukuhaan na ng income nila. So eventually, ang pyramid na yan magko-collapse. The end of the day, pag-collapse niyan, marami ho ang matatalo dito sa investment. Kahit may produkto kayo, kung ang main source of income nyo pa rin ay ang recruitment, medyo kaduda-duda po yan. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa rin ng Securities and Exchange Commission ang naturang kumpanya. Personal naming kinungo ang main branch ng Global Money sa Santa Rosa, Laguna. Isa-isa namang sinagot ni Ed Caceres ang mga paratang laban sa kanya. Actually, Caceres Lending Investor Company, yung operation po namin. Yung Global Money, the world's Global Money, parang gumamit lang po tayo ng additional term para makahatak lang doon sa mga tao. Global Money Unlimited Inc. o Caceres Lending Investor Company man. Ayon sa advisory mula sa SEC, hindi ito lisensyado para magpautang. Expired o paso na rin daw kasi ang lisensya ng Caceres Lending Investors Company noong pang 2009. Naglabas kami ng advisory
noong March 6, 2012 na sinasabi na ito po ay expired na. Kasi base po dun sa records namin dito, 10 years lang po ang buhay nito at ito po ay rinihistro noong 1999. So nangangahulugan na noong 2009, nag-expire na yung term nito. Ito po ay hindi isang korporasyon kundi isang partnership. Ayon sa mga nagrereklamo, ECC Livelihood Social Services Incorporated na raw ang bagong kumpanya ni Ed Caceres. Hirit naman ni Mr. Caceres, rehistrado sa SEC ang kumpanyang ito. Layunin raw ng kumpanya na makatulong sa kabuhayan ng mga miyembro nila. Bali po yung nature po ng business po namin, nagbibigay po kami ng loans sa mga tao o yung tinatawag po natin cash assistance or cash advance sa mga tao para po matulungan po natin sila at mabigyan po natin sila ng magandang kabuhayan. Paalala naman ng SEC, hindi rin rehistrado bilang isang lending company ang ECC Livelihood Social Services. Ito pong ECC Livelihood, nagtayo po sila ng bagong non-stock corporation. Ito pong Marso din, pero wala po itong kaukulang Certificate of Authority to operate as a lending company also. Gayon pa man, iginihit ni Ed Caceres na hindi sila nanloko sa sinumang miyembro o investor. Actually, hindi po kami scam kasi kung sinasabi po nilang kami scam, hindi po kami magpapalong. So kami po, everyday nag-release po kami ng loan sa mga tao at umaabot po ng 1 milyon kada isang araw ang na-release po namin na loan sa bawat branches. May babala naman ang SEC sa publiko. Naglabas rin kami kasi ng advisory nitong April 10. Maaari po ninyong i-check yan dito sa aming website sa www.sec.gov.ph na pinaliliwanagan po ang publiko na wala pong kaukulang lisensya itong ECC Livelihood. Siguro dapat po sumangguni rin po sila sa aming opisina or particularly po dito sa enforcement department po namin na makunan po sila rin ng statement. Plano na rin magsampa ng kasong kriminal ang mga nagrereklamo laban sa Global Money. Kailangan mabawi namin yung investment. Kaya magsasampa kami ng kaso laban kay Caceres. Kasong isasampa namin sa kanya ay large-scale estafa. Ito na rin sana ang simula ng pagbibigay linaw sa tila naging batong pera ng mga nagrereklamo. Kaya naman susubaybayan ng investigador ang kasong ito hanggang ang may sala ay tuluyang manago. Susunod, ang pagsagip sa 2 minor de edad na naglayas at namasukan sa isang bar. Yan lalayas, naawat ko lang. Kasi pinipilit niyang mabuo yung pamilya niya. Kasi ano siya, produkto ng broken family.